po muli. Bago po ako mag-vlog sa isang content po tungkol po sa isang halaman, gusto ko po munang mag-share ng word ni Lord na makikita po sa Exodus chapter 23 verse 25. Sabi po dito, "Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from you." I will take away sickness from among you. So, tandaan po natin na ang Panginoon po ang nagtatanggal po ng ating mga karamdaman. Kailangan lang po natin mag-ingat dahil po ngayon po maulan na naman. Gaya ko po kanina naulanan po kami dahil namalengke po kami. Medyo naambunan po kaya medyo hindi po maganda yung aking po nararamdaman ngayon. Pero cheer up lang po tayo dahil ang Panginoon po ay nandyan at handang magpagaling sa atin. Purihin po ang Panginoon at tara po sa aking pong vlog. Ang aking pong content ay yung tungkol po sa spider plant. Magandang hapon po sa lahat. Hello mga kaibigan! At po nagbabalik po muli sa inyong YouTube channel, si Lilian Sindak Aquino, ang plantita po ng Baler. At mayroon po akong gustong i-share sa inyo patungkol po sa aking halaman, spider plant. Siguro po ay familiar po kayo sa spider plant dahil everywhere po dito sa Baler marami po nakikita. Pero alam po ba nyo na mayroon po palang iba't ibang uri ng spider plant. At isang trivia lang po ang spider plant, ang scientific name po nito ay ang Chlorophytum comosum. So, ang cute ng kanyang pangalan, Chlorophytum comosum. Ito po ay binansagan din at tinawag din po sa ibang bansa na airplane plant. Hindi ko alam kung bakit. Ito po rin ay tinawag na spider ivy o ribbon plant. Bakit daw po siya spider plant? Kasi po yung kanyang mga dahon na nakababa na ganun para siyang legs ng spider. At ito daw po ay ito po ay isang magandang species po ng halaman na kung saan po ay nakakasurvive po whether sa tag-init o sa taglamig. Mas maganda, pero mas po siya, mas gumaganda po yung kulay niya pagka yung sa mainit dahil siya po ay sanay laang sa ganung panahon. Ang kanya pong characteristic, ito po ay nakakapag-purify po ng ating hangin. Sabihin, naglilinis din po siya ng hangin, nakakapag-alis din siya ng mga toxin sa ating pong kapaligiran. At nagpo-produce din po siya ng maliliit lang na bulaklak. Maliliit lang siya bulaklak pero mga cute na lumalabas lang siya during summer season. Bakit daw po spider plant? Dahil nga po, ulitin ko po, yung pong kanyang mga leaves ay para pong legs ng spider. Meron daw pong 200 variety ng spider plants. Kaya lang po, ako po ay meron lamang parang 5 lang po ito o 6 po na variety. Ipapakita ko po sa inyo kung alin-alin. Ito po ay isang klase ng spider plant na kung saan siya ay yellowish, tapos may white po siya sa gitna, mahahaba po ang kanyang dahon. Napakadali lang po niyang paramihin at hindi po siya sensitive sa anong uri ng lupa. Kahit anong lupa po, pwede po siyang itanim. Ayan po yung isang klase ng spider plant. Nagbebenta po ako nito sa halagang napakamura lang po. Salamat po dun sa bumili po last week. Si Ma'am Shirley po ng Land Bank Baler na bumili po ng 9 na piraso po ng ganito. Sana po mapatubo nyo po ng maganda. Pangalawa po, ito po yung isang klase po ng spider plant na kung saan napakaganda po siyang ilagay sa pot na ganyan. Ito po yung sinasabi kong bulaklak niya na napakaliit lang. Na bihira siya talagang sumibol. Ang ganda po. Pwede siya sa indoor and outdoor. Ito pa rin po, isang klase pa rin po ng spider plant. Mas malalapad po siya ng konti at medyo madalang po yung kanyang mga dahon. Hindi po kagaya dito ay na dikit-dikit po yung kanyang dahon. Pero yung pong kanilang bulaklak ay similar po. Puti po na maliit lang po. Iba pa rin po itong spider plant. Parang ganun din sa una kong pinakita na mahaba ang kanyang dilaw, pero mas marami po ang kanyang green sa gilid, tapos puti naman po yung nasa gitna. Yung una ko pong pinakita, dilaw po yung nasa gitna,
At green po yung nasa gilid. Ito po iba pa rin. Siya po ay nag-uumpisa ng tubuan ng panibagong suhi po. Yan po, pag lumaki po yan, pwede po siyang inanin. Ibang variety pa rin po ito. At ito po ay isa pa rin na variety po. Mas malamang naman po ang white. Ayan, napakaganda po niya. So, ito po ay isang, so, meron po ako, isa, dalawa, tatlo, apat. Meron po akong 5 varieties po ng spider plant. Ito po ay spider plant po ay very easy po to propagate. Napakadali lang po niya. Kaya po niya mag-survive sa init o sa lamig. Di na po siya kailangan diligan araw-araw. Kasi po, lalo na po pag tap water po ang ating dinidilig, very sensitive po siya sa fluoride na content po ng ating tap water. Kaya, kung minsan po makikita natin, meron po siya mga brownies po sa tip bird. Ito po ay tinatawag na tip bird. May mga brownies po siya doon sa mga dulo po ng kanyang dahon. Kaya, pag na-overwater din pala siya, hindi rin siya maganda. So, ayan po. Tapos, meron po siya, mas maganda po siya kung rainwater. Since ngayon po, sagana po tayo sa rainwater, mas maganda po na rainwater. Pero ako po, usually, pinadidilig ko sa kanya, yung hugas bigas mixed with tap water para hindi po masyadong matapang po yung ating ano. Pero ako po, nag-iipon po ako ng rainwater at yun po, pwede ko din inahalo ko din po sa hugas bigas at yun po, maganda po siyang pandilig. So, makikita na naman po natin kung kailangan na siyang diligan. Makikita natin kung tuyong-tuyo na po yung kanyang lupa. Kahit po anong klaseng lupa, pwede lang po. Very strong po itong plant na ito at ibig sabihin po, kayang-kaya niya, hindi na kailangan yung sobrang fertilizer. Yung nga po, yung hugas bigas po ay may content na po nga vitamin B12 na pwede mag-fertilize do sa ating mga halaman. So, yun po, very, ano po yun, organic fertilizer po yung ating hugas bigas. Dahil po yun po ay nakakatulong po sa pagpapataba po ng ating mga roots at dadali po dito sa mga sa dahon po ng ating halaman. Since yung propagation po ay hindi naman talaga mahirap, ito po ang ginagawa ko sa pagpropagate po ng aking spider plant. Ang tamang pagpapropagate po ng spider plant, ito po, kailangan nyo po ng maliit na pala. Ito po yung inyong lupa na mixed with rice hull, coco peat, tsaka yung garden soil. Ayan na po yun. Ang kailangan nyo po, dahil ito pong puno ito, siksikan na po siya, marami na po siyang suhi. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meron na po siyang suhi. Ang ginagawa ko po dito, inaangat ko na siya sa lumang pot. Ayan po, siksikan na po yung kanyang mga ugat. So, kailangan na po natin siyang tanggalin at hiwa-hiwalayin. Ang ginagawa ko po rito, ayan po, hiwalay ko siya. Hindi lang po siya masyadong sensitive. Maano lang siya. Friendly plant po ito para sa akin. Ayan po. Tandaan po natin, kailangan po tayo lagi naka-gloves para po hindi po tayo direct na nakahawak po sa lupa. Pwede mo po siyang gupitin yung mga tira-tirang ugat. Ayan po. At pwede mo na siyang ilipat po dito. Ayan. Ayan po, nailipat ko na po siya sa isang pot. Pwede na po siyang pang indoor, pang center table, o kung saan-saan parte po ng ating mga bahay. May maliit din po ako inilagay sa small pot. O, ang ganda na po. Ano na po siya, mayabong na po siya. Tanggalan lang po siya ng mga brown leaves niya. Mayabong. Napakadali po niyang karamihin.
Tapos ito pong mga tira kong ito, lilipat ko pa rin po ito sila sa ibang ano po, hanging pot. Kasi po ako'y may vertical garden at yun po ay pinupuno ko ng iba't ibang klase po ng spider plant. Lilipat ko siya, lalagyan ko lang po siya ulit ng lupa. Balik po tayo dito sa spider plant na ito. Pwede po siyang gamitin sa mga garden, sa mga lawn garden. Kung gusto niyo po nga magpa-landscape, tapos yung sa ibaba po, pinakang ground po ng mga halaman, umpisahan po sa mas malalaki hanggang paliit ng paliit. Ito po yung pwedeng pang ground. Yung pagdikit-dikitin lang po sila. Pag sila po tubon-tubon ay napakaganda po. Marami po akong nakikita usually po dito sa mga mall. Sa mga landscaping po ng mall. Yan po nasabi ko, may mga common problem po ang atin pong ang makikita po natin sa spider plant. Yun po yung sinasabi natin tip burn or yung nasunog. Sunog yung kanyang dulo. Yung nga po yung mga ganito niya. Medyo nasusunog po siya at nalalanta. Yun po tinatawag na tip burn. Ito po yung sobrang fluoride nga po sa tap water na dinidilig natin. Kaya mag-iingat din po tayo sa ating paggamit. At mayroon pa rin po yung sa mga peste, mayroon po yung mga tinatawag nilang mga aphids, yung mga puti-puti, tsaka yung mga mealybugs, tsaka spider mites. Yung spider mites po, pag nakakita kayo ng parang mga puti-puti na hibla-hibla ng spider, yun po yung spider mites na sinatawag. At yung pong mealybugs na maliliit lang siya at kumakain siya ng mga dahon nito. So, ako po ang ginagawa ko para po mapuksa yung mga gantong mga peste sa aking pong mga spider plant. Yung pinagugasan po ng plato na may kaunti pang sabon, pwede nyo po siyang idilig sa umpisahan sa dahon hanggang sa kanyang roots. Kasi po, yung pong sabon, yun po ay pwedeng pamatay ng pulisap. Or yung pong organic fertilizer din po pag minsan na ginagamit ko, yung baking soda, imimix mo po sa isang kutsarang liquid soap or dishwashing liquid, yun po pwedeng pong pandilig. So, ngayon po ay ipapasyal ko kayo, ipapakita ko pa sa inyo yung aking mga spider plants sa aking vertical garden at dun po sa isa ko pang pinaglalagyan. Maraming salamat po sa ating po lahat. Nawa po ay pinagpala tayo lahat ng Panginoon sa pakikinig po sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At marami pa po ako ipapakita mga halaman kung paano po alagaan, kung paano paramihin, at kung saan sila pwedeng patubuin. Kumusta po doon sa mga subscriber namin na walang sawa po na nanonood. Sawa po ay huwag po kayong makalimot sa Panginoon at lagi po nating tandaan, lagi mag-ingat, stay safe po tayo. Bagamat zero COVID po ang Aurora, huwag po tayo masyadong pakakampante dahil hindi po natin alam ang ating kalaban. Ngayon po ay ipapakita ko na po sa inyo nga yung aking pong spider plant. Ito po yung sinasabi kong mga tanim kong spider plant. Tinanim ko po siya sa isang flower box sa gilid po ng bahay po ng ate ko. At napakaganda po niyang tingnan. Ito naman po ay nakatanim po sa gilid po ng aming bakuran. Gilid ng pader. Yan, nakahanay po siya. Pagka po masikat ang araw, pag sikat na sikat po ang araw ay nangingintab po siya at napakaganda po. Hanggang doon pa po, madami. Ayan. Ito naman po yung mga nakahang po dito sa aking vertical garden. Ayan, nadiligan po sila muli ng ulan, kaya po sila ay masayang masaya at sila po ay nagbo-bloom. Po, matingkad na matingkad po yung green and white po na combination po sa kanilang mga dahon. Ganda po. Ito po mga baby pa lang. Baby. Andyan po. Mga spider plant ko. Mahal na mahal ko po ito sila. Matagal ko na rin po silang mga inaalagaan.
So, yan lamang po muna ang aking mai-share sa hapon na ito. See you po on my next vlog. Sana po lagi tayong masaya. Lagi po tayong magdiwang ng papuri, magbigay ng papuri sa ating Panginoon upang tayo ay lumakas at sumigla. Magandang hapon po sa ating lahat. Cheer up lang po mga kaibigan. Basta lagi lang tayo masaya kahit po anong mga problema natin. Maging may karamdaman man o may mga pagsubok man sa ano namang parte ng aspeto ng ating buhay. Magsaya lang po tayo at matatanggal po yan. Hallelujah!